nangyari sa akin itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, no, truly talaga walang ibang masasaya. Especially na kasama natin good news ko lang sa bawat kasama. So okay, pwede na po tayo mag-start. The title of my lesson tonight is Get Motivated, Stay Motivated. Actually, sinabi ko na ito last week. Pero na-excite na ako kasi ito yung pinaramdam sa akin ni God yung mga nakaramdam mo, mga pinagdaanan mo. And bilang ako, meron din ako. Stay ko. marami siyang tinuro sa akin itong mga nakaraan. Like what I said, Di ba po hindi nag-welcome kayo nung date kahapon? meron mga realization akong natutunan. Yeah. And siguro po, this is very timely. Hindi lang sa akin, but para sa ating lahat. Diba? Especially sa ating work area. Diba? Alam ko marami sa atin na naka-work from home, meron mga field work. Pero, ayan po. Okay. Let me ask this question mga kapatid. Do you struggle to stay motivated to work and in your ministry? Oo, diba? Yes, kagad. Diba? Minsan nga, marami lang iba sa amin, ito yung pakiramdam. At marami lahat sa atin, ito yung nararamdaman araw-araw. Diba? Yun. Yun nga, sabi ko, meron tayong kanya-kanyang trabaho. And there are times po na na-overpower tayo ng ating work at sa pagsiserve natin sa ating ministry, di ba? And it is not easy to keep our motivation and focus. Di ba? Mahirap, napakahirap yun. But sabi nga po, in the Bible, God showed us some principle. Maraming mga principle na pinapakita sa Bible na natutunan ko rin itong mga nakaraang araw. Kasi nga, na-demotivate ako sa nangyari sa akin this past few months, this past few days. Self-doubts and fears may attack our mind and motivation. We might feel inadequate, demotivated, and worried. Sometimes our struggle to stay motivated to work is not just for a day. Hindi lang daw po para sa isang araw lang, di ba? Tumatagal daw po ito ng weeks. Tumatagal ito ng months, di ba? At pag binabayaan mo, nagpaka-lulog ka, tumatagal ito ng years, di ba? Minsan po ay nahihirapan tayo na pagsabay-sabayin ang ating pagtatrabaho at ang ating ministry, di ba? This is very timely for me dahil masyado akong nagpadala sa aking trabaho kung mga nakarang buwan, nakarang linggo. Kaya nagkaroon ako ng disciplinary action na hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Come on. And dahil worried ka sa araw-araw na ginagawa mo, malamang out of focus ka, hindi lang sa paligid mo, especially sa ministry, sa simbahan, di ba? And sabi nga niya, kung gaano ka kabilis lumipad, ganun ka rin kabilis babagsak. I keep motivated, competitive every time sa trabaho. Gusto ko talaga yung ikakaganda ng work. Gusto ko yung mapapuri ako ng boss ko every time or ng kliyente namin. Gusto ko parati akong mataas. Gusto ko parati akong nasa top BA. And one thing na na-realize ko ay hindi pala tama na magpakalulog talaga sa trabaho. Kasi sabi ko, kung gaano ang kataas lumipad, gano'n kabilis bumagsak. Sa isang pagkakamali, nagkaroon ako ng pagkakamali. Sa tulong ng mga scriptures na babasahin ko ngayong gabi, at realization na natutunan ko last week ay unti-unti ko ulit pinag-aaralan na maging balanse lang talaga yung work at yung ating ministry. Right? And here are the biblical ways po which will lead us
and to remind us how to stay motivated and carry on with our work and ministry sa tamang pamamaraan. First, remember who you are and the work that has been given to you. Di ba ba? Sabi mo, in Galatians chapter 6 verses 4 to 5, each one should test their own action. They can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, for each of one should carry their own load. Mga kapatid, everybody po sa purpose. Lahat tayo may purpose. We have a mission, a specific work, di ba? Iba't ibang assignment sa buhay natin. One reason for losing motivation daw po could be that we misplace our identity and start to see work as our primary source of identity. Sige po, gawin natin example yung profession natin. And then, may two main reasons not to compare with others, sabi ko. First, you will be always be able to find someone who does a better job than you. And you will become discouraged, di ba? Isa sa mga dahilan ay yung work natin. Compare tayo ng compare bilang tao, di ba? Kino-compare natin parati ang sarili natin. Minsan sinasabi natin na sa isip natin na sana ganyan ang trabaho ko, di ba? Sana ganyan ang sweldo ko para mabili ko itong bagay na ito. Sana ganyan ako magaling sa kanya, di ba? Insecurities and comparison bring discouragement. Isa po yan sa nagdadala ng discouragement natin. Yung pagiging insecure sa isang bagay. Second, you will be able to find someone who doesn't seem as effective as you, and you will get full of pride, di ba? Ito naman po yung medyo kinukumpare mo ulit yung sarili mo, pero iba na, mas magaling ka sa kanya, di ba? Mas effective ka na sa kanya. At kung ano-ano sinasabi mo na, bakit hindi na lang ako ang nasa posisyon na yan? Kasi mas magaling ako dyan, di ba? In this scripture, in Galatians chapter 6 verse 4 to 5, God is teaching us on our own journey. Diba? Sarili lang natin. Diba? Take care of your own responsibilities. Sabi nga, remember who you are. Diba? And the work that has been given to you. Diba? Huwag na daw magkumpara ng kumpara kasi God gave us our own ability. Para mapalago ng tama, di ba? Para magawa natin yung tama in our own way, in our own righteous way, di ba? And God wants us in these words, or winawarningan tayo ni God sa mundong ito na we need to take our responsibility, di ba? To do our best each day of our life, di ba? Instead of comparing, kaysa magkumpara ka ng magkumpara sa araw-araw na ginagawa mo, mag-focus tayo sa own journey natin na binigay ni God para sa atin. At sa mga ituturo pa ni God sa atin sa mga darating na panahon. Ito, second, di ba? Work with hope for a harvest, di ba? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 10, surely He says this for us, doesn't He? Yes, this was written for us. Because wherever flows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Diba? Isa po itong mga kapatid sa na-experience natin difficulties to stay motivated sa buhay natin, especially sa ating work, is when we don't see the result, di ba? Tayo mga tao, at least immediate, gusto natin ng resulta. Or nag-i-expect agad tayo ng mga resulta sa araw-araw sa ating, di ba? It is good to remember in this case that we were often don't have control. Wala po tayong control sa mga bagay-bagay.
over our own efforts. Kahit gawin na natin yung pinaka-best natin, si God pa rin nga talagang may control na lahat ng bagay-bagay. Sometimes we are disappointed, especially kapag may mga bagay tayo na gusto, pero hindi ka agad binibigay ni God, di ba? Maraming pagkakataon na ako personally nangyari sa akin. Mabilis ako ma-disappoint, especially pag gusto ko yung isang bagay, pero hindi ka agad binibigay ni God. Yes, nagpipray ako, pero mainipin ako. Mainipin tao ako. And as a human po, we don't want delays. As much as possible, gusto ko agad natin na may bunga yung mga ginagawa natin. Minsan we are being impatient, di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Halimbawa yung sa work natin, syempre. Nag-work tayo kasi alam natin na may sweldo tayong inaantay, given yun. Yeah. But sometimes we're easily disappointed kasi ayaw nga natin maghintay. Especially sa panahon ngayon na puro na lang instant, di ba? Tama. God allows us delays because He is preparing for us. God is always preparing something good for us, di ba? Right. Gaano man kahirap ng trabaho mo ay magbubunga. Gaano ka man maghintay ay laging may magbubunga rin to. Yes, sabi ko nga po, it is given na kailangan natin mag-invest, di ba? Kailangan natin mag-invest kasi kailangan natin mabuhay every day. Kailangan natin ng pagkain, our resources, di ba? Pero mga kapatid, nagagawa mo ba ang Great Commission natin as a disciple? Nag-i-invest ba tayo sa ating spiritual na pamumuhay? Ako po, siguro ako personally, na-appreciate ko yung asawa ko si Burge. Na-appreciate ko talaga siya. Kasi, she never fails. She never fails na mag-invite ng mga student. Diba? Last week may mga student siya, na kahit pinagalitan yung estudyante nung teacher, pinilit pa rin nilang makarating at makinig ng word of God. And nakakatuwa lang sa response ng estudyante ni Birch kasi gustong-gusto niya yung preaching ni Ninong ko. And very effective talaga sa kanya. Pero yun nga, mag-aaral siya ng magpapari siya. Hindi natin alam kung pag-pray natin siya. Pero pag-pray natin na next week or next Sunday service na nito siya. Mas para sa diba? Pero yun nga, if you work something for your spiritual self, mag-grow ka. Lalago ka, di ba? Sabi ko, pag nagpari ka din. Ito po yung third. Work voluntarily, not out of obligation. Di ba? In Colossians chapter 3, verses 23 to 24, it says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Awesome. Amen. In this scripture, mga kapatid, there are two things. Meron po dalawang bagay na gusto kong makita natin sa scripture na to. First, you will have a better attitude po about work once you understand that kahit anong mangyari, kahit anong trabaho ang ginagawa mo, your boss is not your real boss. Naniwala ba kayo doon? Your boss is not your real boss. Diba? Sino bang real? Magtrabaho ka na hindi napipilitan or kung sa tingin mo, para kay God ba yung ginagawa mo or para dun sa boss mo na yung sinasabi natin dito? It's easier to be enthusiastic about your job when you stop thinking or I'm doing this for my boss or ginagawa ko ba itong bagay nito para kay God, di ba? Tama. Yun nga, sabi nga niyan, hindi tayo nagtatrabaho para sa paycheck, yan, sa mga, di ba? Tapos yung line, hindi tayo nagtatrabaho sa paycheck. Instead, start thinking, di ba? Sige natin, start thinking na, I am doing this for the Lord, kaya ginagawa ko itong bagay na to, di ba?
Masarap gawin ang mga bagay kapag inaalala mo at ginagawa mo to para kay God, di ba? Right. By understanding the truth that you can do anything for the glory of God. Second, when you turn your work into worship, di ba? Yeah. Your stop, sabi nga yan, when you turn your work into worship, nag-i-store ka ng mga credits sa heaven, di ba? Ng mga credits para kay God. That's right. You work for God, you are making internal deposits to Him, di ba? And baka kapatid, it doesn't matter po if kung ano trabaho mo, nagbabacuum ka ng sahig, nag-aayos ka ng mga sasakyan, namamasura ka. Whatever job that we are doing, we shall perform with discipline and competence, knowing that we are doing it to serve God, to bring Him glory, and to be blessing to the people in our workplace, di ba? Kung blessing ka sa sarili mo, parang maging blessing ka sa mga tao na nakapaligid sa'yo, di ba? Sabi nga dito, do your best and God will do the rest. Yan. Yan. Don't worry. Come on. Sabi dito, stay motivated to work by having a clear and specific goals, di ba? Ito medyo ano to, Focus medyo, tayo. yan, focus tayo, yan, di ba? Focus tayo. Working without a specific goal to po is demotivating. Talaga, di ba? Sino naman yung, paano ka naman mamomotivate kung ang goal mo ganito lang? Di ba? That's right. We can stay motivated to work by working purposely and having clear and specific goals. Kasi without goals po, you cannot expect to be any different, di ba? And hindi pwedeng ganun pa rin ang goal mo ngayon comparing last year, di ba? Kasi probably your life will always be the same, di ba? Ito yung sasabi na kailangan mo rin lumabas dun sa comfort zone mo or kailangan mo rin mag-level up, di ba? Long-term goals keep us moving toward our purpose and keep us from being discouraged by our short-term setbacks, di ba? May mga setbacks tayo. Madalas yun pag hindi natin nakukuha yung mga goal natin. And kayo ba mga kapatid, siguro malapit na tayo sa second quarter or sa kalahati ng taon. Ano ba yung goal nyo? Ano ba yung goal nyo ngayong taon? Same pa rin ba ng mga ginol nyo last year? Or nag-level up ba yung mga goal nyo na gusto nyo gawin, especially sa family nyo, sa sarili nyo, sa church, di ba? We should avoid the trap to compare and set goals that are not suitable for us in the specific season. Ibang season naman nga, sabi nga, kung sa ibang bansa merong iba't ibang season, merong 4 na seasons, di ba? Sa Pilipinas, 2 season. But, bilang tao, bilang disipulo, kailangan, meron din tayo na season na puro encouragement, di ba? Come on. Every season comes with its specific goals. And the best way we can do is to stay tuned when necessary. Yun na po yung sinasabing readjust our goals not only for our sa ating kagustuhan but sa tamang direction, for God's direction and wisdom. Diba? Ito. Fifth, don't rush. Keep the pace God is leading you. Wow. In Zechariah chapter 4, verse 10, it says, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoiced to see the work begin, to see the plowed land and Zerubbabel's hands. Diba? Sometimes, mga kapatid, isa rin po ito sa nagiging reason we get motivated, di ba? We get motivated by our small beginnings, di ba? Meron na hindi na natin na-appreciate yung mga little progress natin. Di ba? However, God urges us not to despise humble beginnings. Di ba? Sabi nga sa scripture. Kasi po, we need time to mature.
Church, we need time to mature, brothers and sisters. Dahil we need to become mature para mag-grow tayo. Di ba? And we can carry the weight of the fruits. Di ba? Sabi nga niyan, kailangan natin na maging ready sa mga ibibigay ng Diyos para sa atin. Di ba? And every success and every growth mean more work. Di ba? We need a stable character and capacity to carry the weight of success and blessing without breaking. Diba? Ito yung sinasabing we need to value small steps. Diba? Let's recognize yung mga bagay-bagay na kahit maliit lang ba ito, ma-appreciate mo ba ito? Diba? Kasi sometimes hindi natin na-appreciate yun. So, bilang ako, mas nakakatulong sa akin na maging stay focused lang ako. Stay lang ako dun sa pace na binibigay sa akin ni God. Kasi there's a right time naman for us para patuloy tayo na patuloy tayo na i-bless ni God. Yan, diba? Yun. Part din yung paghihintay natin, di ba? Ang laking bagay yun. Kasi, yan, sample mo rin si Angie at si Yulay, di ba? May mga pinagdaanan sila, but hindi sila sumuko. Di ba? Hindi sila sumuko. Grabe yung pinagdaanan ng dalawa na no? And trust God perspective po. Remember that God sees the bigger picture and values your efforts, even when they seem insignificant. Contribute to the large plan. Understand that your individual contribution, no matter how small, can be a part of a larger divine plan natin, di ba? Huwag natin maliitin ang maliit. Di ba, Alexis? Huwag natin maliitin yung maliit. Yung sinasabi dito. Kasi po, alam nyo, ginagamit ng Diyos ang mga maliliit na bagay at mga pangyayari sa buhay natin upang subukin tayo sa ating araw-araw. Especially yung katapatan natin kay God at yung integrity natin sa Kanya. At sa maliit na bagay po na ito ay naipapakita natin yung tunay na integrity, di ba? Sa mga bagay na walang nakakita, yung mga sinasabi natin, mga bagay, mga behind the scenes, di ba? In the small unseen, unpopular and unspectacular choices of life na ating nagagawa, mga tamang bagay kahit hindi ito nakikita, masaya si God dahil pinapahalaga natin yung mga kaloob niya sa atin. Diba? And nakakatuwa lang na isipin na God is leading us, diba, sa araw-araw. And mga kapatid, be always grateful kasi God is prepared for us. God is always there for us. And let's all claim yung word nga na there is something na yung huwag kang masyadong maghintay ka lang kasi God is always there. God is something preparing something big for us, di ba? Ayun. And bilang isang Kristiyano, mga kapatid, how do you view small beginnings, di ba? How do you small beginnings in your life, di ba? How can you trust God perspectives and value your own efforts, even when they seem small, di ba? Kasi mga ganun, isipin mo, bilang tanongin mo yung sarili mo, paano mo ba biniview yung mga maliliit na bagay? Di ba? Na-appreciate mo ba to? Grateful ka ba? For our conclusion po, mga kapatid, remember who you are and the word you've been given. Mag-focus lang po tayo kung ano man yung pinagkakalob ni God sa iyo. Kung ano man yung binigay sa iyo ni God, be contented. Diba? Maging kontento ka. Work with hope for a harvest. Sabi nga niya, kapag maganda ang tinanim, ay tsak din maganda nga anihin. Diba?
At mas maganda po sa panigiligan ay magtanim tayo ng mga kaluluwa. Work voluntarily, not out of obligation. That's right. Lagi mong isipin na ginagawa mo ito para kay God, hindi para kanino man, di ba? Stay motivated to work by having clear and specific goals. Di ba? Set a long-term goals, mga kapatid, not short-term goals. Ano ba yung gusto mong plano talaga na sasaya ka at mahinginabang ka ng matagal? Don't rush, keep the pace God is leading you. Yun po, be patient always. God is leading you every time, each day of your life. Choose to trust God daily. The best way to stay motivated to work is the constant choice to trust God. It is wise to examine regularly our hearts and expose the sources of the motivation. Then, let's engage, resist, and correct our courses with God's words by the power of His Spirit. Let's not allow fear and unbelief to sabotage our work and our ministry. Muli po, thank you so much. Lord Heavenly Father, muli maraming salamat po